Minsan, ang pinakamalakas na presensya ay ang absence mo. Ang pinakamaingay na boses ay ang katahimikan mo. At ang pinakamabigat na alaala ay yung taong hindi mo nakausap, pero nandyan pa rin sa isip niya, gabi-gabi. Kapatid, kung naririnig mo to ngayon, malamang may isang babae sa isip mo. Yung babaeng nag-ghost sa'yo, yung babaeng biglang lumamig, yung babaeng akala mo magkakaroon kayo ng future tapos isang araw, parang wala kang ibig sabihin sa buhay niya. At ngayon, gising ka pa rin ng 3:00 ng madaling araw, tinitignan ang last scene niya. Iniisip kung bakit hindi ka na niya pinapansin. Tumigil ka muna. Bago mo isend yung mensaheng yan na pinag-iisipan mo for the last 3 hours. Bago mo subukan na ma-impress siya ulit. Bago mo i-double text, pakinggan mo muna to. Kasi ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang 3 psikolohikal na sandata na ginamit ng mga Stoic philosophers libu-libong taon na ang nakalipas. 3 tahimik na prinsipyo na sa halip na habulin ng isang tao, ay siya pa ang maaakit pabalik sa iyo. Hindi ito manipulasyon. Hindi ito laro. Ito ay ang sining ng pagiging hindi malilimutan, kahit hindi mo siya kausap. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago ko sabihin sa iyo ang 3 sikreto, kailangan mo munang harapin ang isang nakakatakot na katotohanan. Pag-isipan mo to, ilang beses ka nang nag-message muna? Ilang beses ka nang nag-double text, nag-triple text sa pag-asang sasagutin ka? Ilang beses ka nang naglakad palayo, tapos bumalik din? Ilang beses ka nang nag-stalk sa social media niya? Hinahanap ang clue kung sino ang kausap niya ngayon, kung sino ang ka-laugh react niya, kung sino ang bagong best friend niya. Kapatid, marinig mo to ng maayos. Bawat beses na ginagawa mo yan, may isang bagay kang pinapatay at hindi yun ang interest niya sa'yo. Pinapatay mo ang mystery mo. Pinapatay mo ang power mo. Pinapatay mo ang pagkalalaki na nagpaakit sa kanya sa simula pa lang. Sabi ni Marcus Aurelius, ang dakilang Stoic Emperor ng Roma, ang nawawalan ng kontrol sa sarili ay nawawalan ng dignidad. At ang taong walang dignidad ay walang gravity. At yan ang nakakatakot na katotohanan na hindi mo gustong harapin. Habang inaabala mo siya, habang pinipilit mong maintindihan kanya, habang ipinaglalaban mo ang isang bagay na hindi naman lumalaban para sa'yo, unti-unti mong tinatanggalan ang sarili mo ng gravitational pull. Yung pull na yon ang dahilan kung bakit, sa simula, hinahanap ka niya. Yung pull na yon ang dahilan kung bakit kinikilig siya kapag nakikita ang pangalan mo sa screen. Pero ngayon, wala na yon. Kasi ginawa mong kayang-kayang abutin ang sarili mo. Ginawa mong predictable ang lahat ng galaw mo. Ginawa mong cheap ang attention mo. At alam mo ang pinakamalala, habang nagde-desperate ka, habang nagre-react ka sa kawalan ng tugon niya, habang ini-stress mo ang sarili mo kung bakit hindi siya nagre-reply, may ibang lalaki na hindi nagpapakita ng desperation. May ibang lalaki na busy sa sarili niyang buhay. May ibang lalaki na, kahit walang gawing kahit ano, mas nakaka-attract dahil mukhang walang pakialam. At yan ang masakit na truth. Ang sobrang pag-aalaga sa isang tao na hindi rin naman nag-aalaga sa'yo. Hindi pag-ibig yan, pagkawalayan ng sarili. Hindi yan tunay na pagmamahal. Pagkalulong yan sa pag-asa. Pero dito papasok ang Stoic attraction. Dito papasok ang 3 prinsipyo na magbabago ng laro. Hindi para mahabol mo siya, kundi para maipakita mo ulit sa sarili mo kung sino ka, at ang ibang tao ay sumunod na lang sa ipinapakita mo. Handa ka na ba? Sandata number 1, ang batas ng physical at mental na absence. Sabi ng pilosopong si Epictetus, ang taong nagpapahalaga sa kalayaan niyang panloob ay hindi nasusukat sa presensya ng iba sa buhay niya. Pakinggan mo to ng mabuti. Hindi ka maaalala ng isang tao kung lagi kanyang nakikita. Hindi ka maiisip ng isang tao kung lagi mong pinapakita na may iniisip ka sa kanya. Ang utak ng tao, lalo na ang utak ng babaeng minsang nagkagusto sa iyo, ay nagre-respond sa kawalan, hindi sa kasaganaan. Ito yung psychological principle na tinatawag na scarcity. Ang anumang bagay na bihira ay nagiging mas mahalaga. Ang anumang bagay na laging nandiyan ay nawawala ng halaga. Pero hindi ito ibig sabihin na mag-disappear ka para mag-react siya. Mali yan. Hindi yan stoic. Manipulative yan. Ang totoong batas ng absence ay to. Mag-disappear ka hindi para mapansin niya kundi para mahanap mo ulit ang sarili mo. May malaking pagkakaiba. Yung lalaking nag-disappear para mapansin
Pakiramdam pa rin niya nasa isip ng babae. May expectations, may agenda, at yan ay nararamdaman ng babae kahit hindi niya kayo nag-uusap. Energetically, hindi ka nawala. Stuck ka pa rin sa orbit niya, pero yung lalaking nag-disappear para i-rebuild ang sarili. Yung lalaking, kapag hindi siya nag-message ay hindi dahil nagtatampo, kundi dahil may ginagawa siyang mas mahalaga. Yung lalaking yon, ang dilubyong sumisira sa peace of mind ng babae. Bakit? Kasi ramdam niya. Walang lalaki na may sariling buhay ang naghihintay ng text. Walang lalaki na nakatuon sa misyon niya ang nagde-desperate sa attention. Pag nawala ka ng tama, hindi ka niya makakalimutan. Kasi ang utak niya magtatanong, bakit hindi siya naghahabol? Sino kayang kasama niya? Ano kaya ang ginagawa niya na mas mahalaga kaysa sa akin? At yan kapatid ang simula ng pag-akit ulit. Hindi sa pamamagitan ng pagsali sa laro, kundi sa pagiging totoong wala sa laro. Sandata number 2, ang kapangyarihan ng selective silence. Sabi ni Seneca, marami akong natutunan sa mga taong nakipag-usap sa akin, pero higit pa akong natutunan sa katahimikan ko. Marami sa mga lalaki ngayon ay nag-aakala na kung magpaparamdam sila, kung magpapaliwanag sila, kung magsasalita sila ng marami, ay maiintindihan sila. Mababalik yung tao. Mali yan. Ang katahimikan, lalo na ang sinasadyang katahimikan, ay isang sandata na mas malakas pa kaysa sa pinakamatamis na mensahe. Pakinggan mo to. Kapag nag-message ka, alam niya na iniisip mo siya. Kapag nag-react ka sa post niya, alam niya na binabantayan mo siya. Kapag nag-explain ka, kahit one time lang, ay alam niyang nag-e-effort ka pa rin. Lahat ng yan, kahit gaano ka konti, ay nagbibigay sa kanya ng katiyakan na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Na kahit hindi siya gumawa ng kahit ano, may pakialam ka pa rin. Pero kapag tahimik ka, kapag walang clue ang anumang social media mo, kapag walang trace na may pinag-iisipan ka, yun ang panahon na nawawalan siya ng moorings. Ang utak ng tao ay napakahilig sa pag-feel ng kawalan. Kapag may katahimikan, ang utak ay gagawa ng kwento. At ang pinakamalakas na kwentong gagawin ng utak niya ay, baka may iba na siya, baka tinanggap na niya, baka mali yung ginawa ko, baka pinalampas ko ang isang taong totoong nagmamahal sa akin. Pero may caveat dito kapatid. Ang stoic silence ay hindi pagiging tampuhin, hindi pagiging suplado, hindi pagsasayang ng oras sa pagpaplano kung paano siya pagbabayarin. Ang stoic silence ay yung katahimikan na nagmumula sa panloob na katiwasayan. Yung katahimikan ng taong kahit isipin niya, ay alam niyang okay siya kahit walang sumagot. Pag ganyan ang silence mo, hindi yan tatama bilang punishment. Tatama yan bilang wake-up call. Sandata number 3. Ang prinsipyo ng internal transformation. Ito ang pinakamalakas sa tatlo. Ito ang pinakamahirap. Sabi ulit ni Marcus Aurelius, ang pinakamatinding paghihiganti ay ang maging iba sa kanila. Pero baliktarin natin yan para sa atin. Ang pinakamabisang paraan para hindi ka maalis sa isip niya ay ang maging iba sa lalaking iniwan niya. Ano ang ibig sabihin nito? Kapatid, ang totoong dahilan kung bakit lumalayo ang isang babae ay hindi laging dahil sa labas ng relasyon. Minsan, ito ay dahil nakita niya ang isang bersyon mo na hindi niya na-imagine. Yung bersyon na desperate, yung bersyon na clingy, yung bersyon na nawalan ng sariling tindig. Yung bersyon na umaasa sa kanya para masaya. At kapag nawala siya, dalawa lang ang option mo. Option 1, manatiling pareho. Mag-message pa, mag-effort pa, magmukhang mahirap mawalan, patuloy na magpakitang nasasaktan ka. Option 2, mag-transform. Maging ibang tao, hindi ibang tao sa loob, pero ibang tao sa standards, ibang tao sa paraan ng pamumuhay, ibang tao sa gravitational presence. Yung option 1, mananatili ka sa isip niya bilang kawawang lalaking iniwan. Yung tipong, kapag naalala ka niya may konting awa, may konting guilt, pero walang respect, walang attraction. Yung option 2, mananatili ka sa isip niya bilang misteryong hindi niya kayang isolve. Yung tipong, kapag naalala ka niya, kakaba siya. Magtatanong sa sarili, bakit ganun na lang kabilis siyang nakabangon? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Bakit parang mas okay siya ngayon kaysa nung magkasama kami? Yung option 2 kapatid ay ang tunay na stoic attraction. Magsimula ka sa gym. Magsimula ka sa pagbabasa. Magsimula ka sa pagkuha ng skills na matagal mo nang gustong matutunan. Magsimula ka sa pag-build ng business o career mo.
Magsimula ka sa pagiging best version mo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Pero ang side effect ng pagiging best version mo, maaalala ka. Kasi ang energy mo kahit hindi mo siya kausap, ay umaabot pa rin sa kanya. Sa social media, sa common friends, sa kung paano ka pinag-uusapan, sa kung paano ka tumayo, lumakad, ngumiti, at balang araw makakatanggap ka ng message mula sa kanya. Kumusta ka na? Ang tagal na natin di nag-uusap. Nakita kita kahapon, ang ganda ng buhay mo ngayon. At sa puntong yan, hindi ka na siya hahabulin. Kasi ikaw na yung tinatakbuhan. Sige, magaling lahat ng prinsipyo. Pero paano mo ba ito gagawin sa totoong buhay? Una, gumawa ka ng 30-day rule. Sa loob ng 30 araw, walang contact, walang message, walang viewing ng stories, walang stalking sa account ng pinsan niya or BFF niya, walang anything. Ang 30 araw na yan ay hindi para sa kanya, ay para sa pag-reset ng utak mo. Para ma-break yung addiction sa pag-iisip sa kanya. Pangalawa, palitan ang oras na ginugugol mo sa pag-iisip sa kanya ng oras sa isang habit na pang-construction ng sarili. Pwedeng gym, pwedeng pagbabasa ng libro. Simulan mo sa meditations ni Marcus Aurelius. Pwedeng running, pwedeng skill building. Yung oras na dapat ay sayang sa overthinking, ay gawing oras ng pag-build. Pangatlo, mag-document ka ng progress mo, pero hindi para ipakita sa kanya. Para ipakita sa sarili mo. Sumulat ka sa journal. Bawat araw isulat mo kung anong pinanindigan mo sa sarili mo. Yung small wins. Yung resisting na hindi mag-message. Yung pag-aral kahit pagod ka. Yung pag-gym kahit walang gana. Yung mga yan ang magbibigay sa iyo ng panloob na lakas. Pang-apat, kapag dumating yung araw na kakausapin ka niya ulit. At darating yan, kapatid, dahil ang energy ng totoong transformation ay hindi maitatago. Huwag ka mag-react. Walang excitement. Walang rage. Walang kahit ano. Kausapin mo siya na parang kausap mo ang kahit sinong tao. With respect. With calm. With neutrality. Yan ang magpapatunay na hindi ka na yung dating ikaw. Kapatid, pakinggan mo to bago tayo magtapos. Hindi mo kailangang pilitin ang isang tao na alalahanin ka. Hindi mo kailangan mag-effort para ma-miss ka. Hindi mo kailangan gumawa ng grand gestures para mapatunayang may halaga ka. Ang totoong kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi sa kung gaano siya hahabol, kundi sa kung gaano siya kakapal ng presensya kahit wala siya. Yung lalaking kahit hindi nag-message ay laman pa rin ng isipan. Yung lalaking kahit hindi nakikita ay naririnig pa rin sa katahimikan. Yung lalaking kahit lumayo ay parang ngayon lang umalis. Yan ang stoic man. Yan ang lalaking hindi kailangang mag-perform para mapansin. Kasi ang pagiging niya mismo ay isa ng performance. At kapatid, ang totoo niyan. Kapag naabot mo ang ganitong klase ng panloob na kapangyarihan, hindi mo na kailangang alalahanin pa kung naiisip ka pa niya. Kasi sa puntong yan, ikaw na ang busy. Ikaw na ang may sariling mundo. Ikaw na ang hindi naghihintay. At ang taong nagpapakawala sa lalaking ganun ay siya na ang nawawala sa sarili niyang buhay, hindi ikaw. Kaya kung minsan bago ka pa magtanong, naiisip pa kaya ako niya? Tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba? Naiisip ko pa ba sarili ko? Pinapakain ko ba ang sarili kong utak ng kwento ng pagkawala niya o pinapakain ko ng kwento ng pagbabalik ko sa sarili? Yan ang tunay na sukatan. Hindi mo kailangang humabol. Hindi mo kailangang mag-prove. Kailangan mo lang tumayo sa sarili mong tindig at lahat ay magkakaroon ng lugar. Pagbabalik man o paglayo ay magiging biyaya sa'yo. Kung naabot mo to hanggang dito, kapatid, malamang may nasagap ka. Malamang may bahagi ng video na pumukaw sa'yo. At kung totoo yan, dalawang bagay ang hihingiin ko sa'yo. Una, mag-like ka ng video na to. Hindi para sa akin, kundi para sa algorithm na maipalaganap pa to sa iba pang mga lalaking kasalukuyang nag-aaway sa sarili sa loob ng kwarto, hinahabol ang taong hindi naghahabol pabalik. Kapatid mo sila, tulungan mo silang maging stoic din. Pangalawa, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell. Kasi may mga gagawin pa akong video tungkol sa stoic discipline, stoic mindset, at stoic kapangyarihan. Lahat sa Tagalog, lahat para sa kapwa Pilipinong lalaking nais magbago. At kung mayroon kang isang kwento, isang situation kung saan ginamit mo ang pananahimik bilang sandata
o nakita mong nagbalik ang isang tao dahil naging totoo ka sa sarili, isulat mo sa comments. Basahin ko lahat. Kasi ang storya mo ay magiging lakas ng iba. Tandaan mo, kapatid, ang lalaking hindi maalis sa isip ng iba ay yung lalaking nakatuon sa sarili niyang misyon. Magpatuloy ka. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood.